na hinahamon po ninyo si Pangulong Bongbong Marcos? Gusto ko na nakikita ko ang aking presidente na malakas parati. Since naghamon siya, napalakasan kaming magbuhat. Alright, gusto ko rin ipakita sa kanya na malakas din ang Pilipino at gusto namin siyang parating nakikitang malusog. Kaya tinanggap ko ang kanyang hamon. Sinabi ko sa kanya, okay sir, pakita natin sa buong Pilipinas na malakas po kayo. Tinatanggap ko po ang hamon ninyo. Nagtitiwala ako na malakas siya talaga at gusto ko magbuhat kaming dalawa at iniengganyo ko siyang maging malusog araw-araw. Magbuhat kami, magtrabaho kami araw-araw, magpakita siya sa taong bayan araw-araw. Sa totoo lang po, tuwang-tawa po ang mga Ilocano, ang mga taga Luzon, at nasa buong Pilipinas na nakita siyang sobrang lakas at sobrang lusog. At yun po ang makita namin araw-araw para po hindi kumalat yung chismis na ang taga niyang hindi nagpapakita sa taong bayan, na hindi siya gumagawa ng trabaho, nagkakaroon tuloy ng chismis na hindi siya malusog. Tuwang-tuwa po ang taong bayan kapag nakikita siyang malusog at araw-araw nakikita siyang malakas. Yun po ang gusto naming leader, parating nagpapakita at parating pinapakita sa taong bayan na meron siyang nagagawa. So does it mean na, attorney, na eto wala ho tayong pagdududa regarding ho dito sa kalusugan na ng ating Pangulo? Sabi nga nila, believe nothing of what you hear, believe half of what you read, and believe all of what you see. So, ibig sabihin, yung chismis lamang na hindi siya malusog, wag muna nating paniwalaan yon. Kasi rinig-rinig at kwento-kwentohan lamang yon. Pero kung nakikita natin siyang malusog, bigyan natin yon ng benefit of the doubt. Bigyan natin yon ng presumptive truth. At yun po ang katotohanan. Kaya nga, iniengganyo ko siya, sir, para hindi na kumalat yung chismis na hindi kayo malusog, magpakita na lang kayo araw-araw. Kasi malamang yung mga sobrang nega na tao, sasabihin nila na hindi talaga siya malusog, kaya lang nagpakita yan, nag-ipon ng lakas, baka daw sumingot na naman, kaya nagpakita ngayong araw na ito, tapos ang tagal na naman daw siyang mawawala. At magpapa-check-in na naman sa hospital sa St. Luke's, tapos after a while, saka na naman magpapakita. Gusto kong tanggalin yung mga ganong chismis. Kaya gusto kong magpakita siya araw-araw. Bilang strategy po, maganda naman talaga na ipakita mo sa taong bayan na araw-araw kang malusog at nagtatrabaho. Anytime po ba ay pupunta sa gym or kung saan pa man po para dito sa hamon na ito? Anytime pwede ako. Kanina nga kaka-basketball ko lang at kaka-exercise ko lang ng aking right bicep. At malaking-malaki po ang lahat ng parte ng aking katawan, hindi lang bicep. At malakas. Joke lang. Pero napakaganda po talaga ang pinakita ni Bongbong Marcos bilang Ilocano. Ikaw din, alam ko tuwang-tuwa ka every time na nakikita natin ang ating presidente. Cute na cute siya talaga, napaka-charming, hindi po ba? Kaya para po talaga makaiwas sa chismis, ayoko rin talaga na sinisiraan ng ating presidente at hindi maganda ang mood ng ating bansa. Nagsisiraan tayo, nagkakalatan ng chismis na hindi siya magpapakita. Kaya nga, sir, pigilan natin lahat ng mga ganitong chismis na hindi kayo nagtatrabaho at hindi kayo malusog. Magpakita tayo araw-araw. At lahat ng mga concern ng tao, araw-araw i-address ninyo para lang hindi si Auntie Claire ang sumasagot. Kasi si Auntie Claire, wala naman natiwalang taong bayan dyan. Parating nagpapalusot. Puro palusot ang mga explanation. Pero kung humarap si BBM sa lahat ng mga question at sumagot siya sincerely at matalino ang kanyang mga sagot, mawawala po ang lahat ng alinlangan ng taong bayan sa kanya. Babalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Mamahalin siya ulit. Dahil sa totoo lang, nakatanim na po ang pagmamahal sa puso ng Pilipino para sa ating presidente. Medyo hindi lang nadidiligan, kumbaga sa girlfriend, boyfriend, wala lang quality time. Boss, mag-spend ka ng quality time sa amin, magsama-sama tayong lahat. Matutuwa po kami para sa susunod na taon ng iyong presidente. Lahat tayo ay nasa gitna ng krisis, lahat po tayo ay nagdurusa, hindi pwedeng ma-spoil tayong lahat. Kung lahat po tayo ay naghihirap, magtulungan tayo. Hindi po talaga mawawala ang hirap sa atin. Pero hanggat maaari, kung maibsan natin ang isang acute na hirap sa ating kapitbahay, sa isang sektor ng lipunan, at medyo magaan naman ang hirap na ating nararamdaman, mag-sacrifice tayo ng konti para more or less lahat tayo hindi masyadong mabigat or sharp ang ating nararamdaman na kahirapan sa panahong ito ng krisis. Ang pinakamahalaga po, hindi po talaga natin may iwasan na lugmok ang ating kabuhayan, lugmok ang ating ekonomiya, ang ating kaligayahan. Pero ang pambawi po dyan sa ganitong panahon is sama-sama tayo, hawak kamay tayong harapin ang mga ganitong krisis, magtulungan tayo, at huwag nating bibitawan ang isa't isa. Mahirapan tayo sa pagbuhat, pero okay lang yan. Mensahe naman sa ating mga kababayan. Ang bottom line dito is mahal natin si BBM at mahal natin si VP Sara Duterte. Sana hindi na po sila mag-away at mag-focus tayo sa pagmamahal natin sa isa't isa sa ganitong panahon ng krisis. Maganda po talaga kapag sobrang positive ang mood ng pamamahala ng ating gobyerno at walang masyadong away. Thank you so much po, attorney. God bless po. Nice one, baby girl. I love you.